Hi guys. So this is another video tutorial for you to be able to understand what is an array. So I'm gonna use a paintbrush, okay, just to illustrate what does it mean to have an array in a program. So an array, it's actually um, a variable, having a variable dividing it to several elements. Okay, so like for example, if you have integer a, then you have a lagayan sa loob ng memory na ang pangalan ay a. So kapag mag-store ka ng any integer kasi nilagay mo, any integer sa loob ni a, so ibig sabihin kapag nag-enter ako ng 9 will be here. Okay, kapag ginamit ako ng scanf or kahit na assignment statement. Okay, so 9 will be stored kay A. And then, once na halimbawa, gusto ko ulit mag-store ng 10 or 11, automatic, at gusto ko i-store din siya kay A, automatic si 9, what will happen to 9? Mabubura siya. Mapapalitan siya ng 11. So, whatever na gusto mo ilagay. What if ang gusto mo or ang goal mo is to have 9 and 11? Sa isang location na ang pangalan or sa isang variable na ang pangalan ay A. Gusto mo sila ilagay pareho. Then, you must have an array. Okay, ang array kasi, may isa kang lagayan, pero yung lagayan mo, gusto mong i-divide into elements. Halimbawa, you have A. Pwede mo siyang hatiin into 2. In that way, you can store 9 na hindi nawawala. Then you can store 11 na hindi rin nawawala. Pero nasa iisang pangalan siya. Yung pangalan ni A. Okay. So, paano yun? Okay. So, ibig sabihin, A is divided into 2 elements or indices. Ang tawag sa bawat isa ay element o kaya index. Okay. So, kapag ganun, ibig sabihin, dinivide mo into 2 elements yung A. Paano ko ilalagay yan? Paano ko magagawa yung ganito, ma'am? Na dalawa. Okay? Na dalawa yung dapat na maging laman na integer ni A. Integer, then you have A. Then index, how many divisions? 2. Then you have semicolon. Diba? So, ibig sabihin, kasi kung ang mangyayari niyan, kung halimbawang ayaw mong gamitin si A, okay, at gusto mo ng pangalawang number, kaya mangyayari niyan is, you have 2 variables. And then, ito kasing array is one way of optimizing yung code mo. Kasi mas makakatipid ka kung isa lang yung lagayan mo. And then, the same naman sila, puro sila integer. So, might as well ikaw ay magkaroon na lang ng isang lagayan and then divide the lagayan into several elements or indices. Para sa ganun, isa lang ang pangalan, nakatipid pa ako ng space sa memory ko. So, yun. So, pwede to. So, ibig sabihin, kapag halimbawang yung 9 at saka 11, paano i-address yan? Kung kukunin ko na si 9 ay nakasave kay index 0. And then si 11 naka-save kay index 1. So, paano siya i-output? Halimbawa, i-output ko na siya, printf. Halimbawa, i-output ko yan gamit ang printf. And then you have, syempre, %d. Paano kung gusto kong i-output ko ay yung index 1? Okay, so lalagay mo lang A, index 1. Ganun lang siya gawin. Semicolon.
So, ganun lang siya gawin. Index. Okay. Ma'am, bakit nag-start sa 0? Kasi ang array, okay, starts with 0 and ends with the size of the array, which is 2 minus 1. Kaya, ang last array element natin ay 1. Kasi 2 minus 1 is 1. Okay, that is an array. Okay? So, kapag halimbawa naman, okay, yung two-dimensional or multi-dimensional array, ganito naman siya. Okay, you can have, dahil nagtitipid ka, lagi tayo nagko-conserve ng codes, pwede rin nga mangyari, magkaroon ng maraming, yung tinatawag na isa pang type ng array na multidimensional. Yung kanina kasi na dinemo ko, ang tawag natin doon is one-dimensional array, na inintroduce ko na rin doon sa lesson na past na ina-apply na natin. Okay, now, kapag halimbawa naman, pwede rin naman ang array is magkaroon ng two-dimensional. Kapag two-dimensional, ibig sabihin, dalawa na yung index. Okay, yung index mo, meron sub-index. So, pwede rin si integer A. Si A ulit, dinivide mo sa 2. And then, yung bawat isa sa kanila, dinivide mo naman into 5. Ang tawag dyan, two-dimensional array. So, paano naman yan? Sa loob ng memory, ibig sabihin, you have, alagayan, ang pangalan ay A. Si A is actually, okay, si A is actually divided into 2. Okay, ako kasi mas nadadalian dito. Bahala kayo kung ano. 0 and 1. Illustration lang to. And then each division, okay, sa iyong array, may sub-index na 5. So, ibig sabihin, you have 1, 2, 3, 4, and 5. May sub-index 5 ka. 0, 1, 2, 3, and the last array will be the size of the array minus 1, which is 4. So, ibig sabihin, kapag ganyan, okay, kapag ganyan, okay, so ibig sabihin, I have 2 elements kay A, pero sa bawat element is merong sub-index na 5. Okay, so ibig sabihin, a total of 10 numbers ang pwede ko ilagay. Pwede ko ilagay dito si 1, dito si 10, dito si 9, dito si 4, diba? Si 6, then si 7, dito si 8, dito si 100, dito si 91, dito si 0. So, pwede yan. I stored 10 numbers or 10 integers sa loob ng pangalan na lagayan. Ang pangalan is A. And then, sa bawat element, okay, may sub-index na 5. So, I can store up to 5 integers each element ng array. So, pwede yan. In that way, hindi mo na kailangan, kasi sa reality, ang gagawin mo, kung kailangan mo ng 10 integers, ang gagawin mo, you have A1, A2, A3, A4, A5, hanggang 10. Diba? At, yun ay nakakapagpaslow ng processing ng iyong program, or hindi yun ang magiging optimal solution for the problem. So, para makatipid ka lalo at maging optimized yung program mo, so you have to use an array. Para na sa ganun, isa lang ang lagayan, but you can have several elements. The disadvantage of array is kapag ginamit mo siya, you only have one data type for all of the elements na gusto mo. So, ibig sabihin, if I have 10, automatic yung puro integers ang pwede mo ipasok dyan. No other data type ang pwede pumasok dyan. So, that is an array. So, that is our illustration of the two-dimensional array. Syempre, pagka naman multi-dimensional array, so if you have integer, and then you can have also, pwede rin na x naman, para hindi naman tayo, Okay, you can also have 5 elements. And then each element is, meron siyang 3. And then bawat isa doon, meron siyang 5 ulit. So that is multi-dimensional array. Pwede rin yan.
Okay, ngayon, kapag gumamit ka ng scanf, kung ilan yung naandito, na ano ng X, ganun din sa scanf. Diba? So, yun. Halimbawa, gusto mong lagyan, okay, meron kang lagayan, yung iba ganito ang illustration by column. Wala namang problema sa akin as long as you know how to, kasi, yung iba kasi masanay sa unahin mo na yung row, yung iba naman, inuuna yung column. But the proper way is the column. Okay, now, meron akong pangalan, meron akong lagayan na pangalan in X, and X is divided into 5. Pwede rin ganito. Okay. Sa akin kasi, as long as you know how it works. Okay, at mas naiintindihan mo, dun ka. Kaya wala namang problema. This is an illustration na gusto ko nadadalian kayo at mas naiintindihan nyo siya. Okay, so I have 5 division. Okay, so index 0. Okay, nilalagyan ko ng ganyan para malaman mo yung difference ng 0 sa O. Then we have 2, 3. The last element will be the size, which is 5 minus 1. That is 4. So, a total of 5 elements. Okay, sa bawat element, meron ka daw 3. Okay, so, gawin ko naman yung row. So, yan. So, lalagay ko naman dito 0, 1, 2, 3 elements. And bawat, dun sa third element na yon, dun sa sub-index na yon, bawat isa daw is divided into 5. So, ibig sabihin, bawat isa, 1, 2, 3, sorry. 2, yan. Then, bawat, and so on and so forth. Mayroon paintbrush ang gamit ko. Okay. So, 1, 2, 3, 4. Isa pa. 5. And so on and so forth. Hanggang sa dito. Hanggang sa dulo yan. Hanggang sa dulo. Okay, now. So, ibig sabihin, napakarami. Okay, na pwede mo i-store. So, kapag halimbawa mag-scanf ka, ganito naman siya. Okay, teka lang. Gawa lang ako ng scanf. So, halimbawa, gusto kong i-storean si index, eto, kasi ganito maging mangyari niyan. Meron sub-index 0, 1, 2, 3, 4. Okay. Paano ko halimbawa gusto kong lagyan to? So, ibig sabihin, nasa index 0 siya, sub-index 2, and sub-index, okay, yung index pa ng 2 sa index 4. So, ibig sabihin, dito ko siya ilalagay sa scanf kung gusto ko siyang lagyan. Scanf, kailangan ko ilagay daw, okay, what is the data type? That is %D. Okay. And then, ilalagay ko siya kanino? Anong pangalan? We have X. Anong index? Index 0. And then, no. Sorry. This is not index 0. Burahin ko lang. So, anong index na ko ilalagay? Index 2. So, index 2 siya. No. Sorry. Erase. Tama yung kanina. Index 0 muna. Okay. Doon ko siya ilalagay sa index 0. Sorry. Ito yun. Sa index 0. So, ilalagay ko siya sa index 0, which is yung una ang tama. Index 0. Tapos, kaninang sub-index, ito, sa number 2, katapat niya. And then, dun sa sub-index na element number, sub-index 2, kanino? Kay 4. So, pwede ka mag-store na napakaraming numbers. Ganun siya. Ganyan. Okay. I hope you will be able to understand, okay, the use of array, and of course, okay, kung paano nilalagay, okay, yung bawat isa. Okay, bawat value sa loob ng array. So, kung halimbawa 3 to, okay, tatandaan mo kung ano inutos mo, yun lang gagawin niya. So, dapat 3 rin to. So, kung isa to, dapat isa lang nandito. Hindi yung 3. Kasi, depende yan sa declaration mo.
Okay? I hope see you sa next video.